araw nga pala medyo excited ako kasi pupunta kaming SM Lipa kasi manonood kami ng sine. At sasabihin ko dito kung ano yung mga naramdaman ko. Ito, excited ako ngayon before the movie, excited. Then mamaya sasabihin ko kung anong mararamdaman ko after. Yung mga friends, halila na kami sa parking. Let's go SB19. 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 May ticket na kami. SB19. May ticket na kami. Yo, kumusta kayo mga friends kong malulupet? Ngayong araw nga pala medyo excited ako kasi pupunta kaming SM Lipa kasi manonood kami ng sine. Tapos papanoorin namin sa scene ay SB19. Sa mga laging nakasubaybay dito sa ating YouTube channel, may mga ilan na alam din naman siguro na ako ay fan ng SB19. Isa akong 18. Yan. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko at napadpad ka dito dahil isa kang 18, ay enjoy mo na lang tong vlog na to. Ganito lang vlog ko, motor lang eh. Pero susubukan ko rin mag vlog dun sa sa SM. At sasabihin ko dito kung ano yung mga naramdaman ko. Ito, excited ako ngayon before the movie, excited. Then mamaya sasabihin ko kung anong mararamdaman ko after the movie, the documentary pala, hindi pala siya movie, pero parang movie na din yun. Hindi, magkaibang documentary kaysa sa movie. Ang movie fictional or written. Ang documentary is hango sa totoo nangyayari sa buhay ng isang tao or ng several people. So yun, hindi ko alam kung ano mararamdaman ko, kung ako'y maiiyak, matatawa, magiging proud. Pero ngayon proud naman na ako sa kanila eh, tsaka sa lahat ng taong nakapalibot sa akin. I'm so proud of them. Lagi naman akong proud. Hindi ko nabanggit sarili ko, no? Dapat yun yung una. Siyempre 50-50 tayo dyan. Medyo proud lang, ganun. Kasi madami akong decision sa buhay na na hindi ko sinasadya. And yung latest decision ko na hindi ko rin sinasadya, mga decision na dala ng anxiety and something like that. Pero okay lang, life must go on. And malay mo pagdating ng araw, di ba, pagkaloob pa rin ng Diyos sa'yo yung mga binitawan mong bagay. So yun nga pala, excited nga pala ako. Dapat excited tayo, walang drama muna. Pero mamaya feeling ko may drama dun sa sa film. Condolence po. So time check, it's 11:23. Hindi pa kami nakakalabas ng Kalaka. Grabe, hahaponin na kami nito. Sana may kaming ticket na pang 12 o kaya 1 para maaga-aga kami makauwi. Hindi pa rin ako nagtatanghalian, wala pa rin akong almusal. Kumain lang ako kanina isang saging, tapos uminom ng tubig. Yun lang almusal ko. Grabe diet yarn. Hindi ko alam, wala akong ganang kumain eh. Kuya, ba't ka naman nasa gitna po? What are your intention? Tapos kanina nga pala mga friends, nagpa-change oil nga pala ako. Kasi 7,000, nga pala hindi ko nare-reset. 17,000 ako doon na itong aking motor eh. Lalagyan natin siya ng review. So bago ko nakapagpa-change oil, 2,185 yun natakbo ko. Reset natin yan, 0-0 na ulit. Next change oil sana hindi na tayo umabot ng 2,000. Wala eh, na short ako gawa nga ng mga baboy namin. Bumabayad kami ng panlibing eh, hindi ako nakapagpalit ng langis last week. So nadagdagan ng parang mga 200 odo yung motor ko bago nakapagpalit. Okay pa naman yung langis ko kanina nung pinalitan. Hindi pa naman siya ganun kasunog, kadumi. So mapula-pula pa rin naman, pero palitin na rin talaga. Kung pinatagal ko pa siya ng 500 odo pa, eh baka alam nyo na, sunog na yung langis pag ganun. Rin kasi ako mag-drive eh, medyo alam nyo na. Medyo hindi naman siya yung high speed talaga.
Basta yung ano lang, hindi siya mabagal, hindi siya mabilis, parang gano'n. Mas masusunog yung langis pag gano'n na laging gigil yung makina, di ba? Tapos napansin ko lang pagkatapos ko magpa-change oil ay lumambot yung aking clutch ulit. So parang ang sarap ulit niyang gamitin, parang bago ulit. Ganun pala talaga yun. Nakaka-apekto pala talaga yung langis sa ano natin, sa clutch. Sarap ulit gamitin eh. Pag bago talaga ang langis, kala mo lagi bago yung motor. Ayan, sarap niya talaga lang gamitin. Tapos nga pala, mag-iingat nga pala tayo mga friends sa mga panahon na to. Gawa ng Mpox virus. Grabe. Nakarating na dito sa amin sa Calabarzon. Yung kauna-unahang ano daw, yung kauna-unahang declared na Mpox patient is taga Balayan, nasa Balayan. So katabing ano lang namin, katabing bayan. At pumunta ako doon kanina para bumili ng Shell Advance Ultra 10W40 fully synthetic na langis. Pero okay lang, as long as hindi ka naman nakikipag-intimate contact dun sa ano, sa tao, hindi ka naman masyado maaapektuhan. Tapos yung volcanic situation natin ngayon, di ba? Yung smog is nandito na naman sa ating kapaligiran. 4,000 na naman yun na ibuga niya. 4,000 tons. Grabe no, dami. Ingat-ingat lang sa mga healths natin. Healths at relax din tayo pag may time. Kasi kapag masyado tayo na stress sa mga ating mga pinagdadaanan, baka magkasakit tayo. Manghina ang ating immunity, di ba? Lapangin mo pag kami nagtitinda. Hello, let's go. Jesus, to earth, Jesus, to win the ways up. Oh yeah, you can't stop. Technical, I get it. Lapangin mo pag kami nagtitinda. Kasama ko nga pala ngayon manood is ang tita ko. So ang kaskuan tita ko fan din ng SB19. Shoutout nga pala sa SB19. Sana ma-meet kayo soon. Ma-meet ko kayo soon. Pilingero no. Gusto ko pag nakita ko sila yung ano talaga, kwentuhan kami. Kwentuhan mawadadali na naman ako ng 18. May pila daw, may pila. So before kami magmanood, ang pinaka gusto kong makausap sa SB19 ay si Pablo. Siya talaga yung pinaka parang gusto kong makaano, yung maka one on one talk ba, ganun ba, yung talagang halos kung aabutin kami ng 5 oras pag-uusap, ganun. Siya yung gusto kong makausap kasi I like his way of thinking, I like his mind, ganun ba. Parang gusto kong maano yung mga ideas niya, gusto kong ma-absorb, and gusto kong ma-dinig yung kanyang mga beliefs. Interesado talaga ako sa mga ano niya sa mga philosophy. I love Lemery. Pero hindi pa ako nakaka-attend ng ano nila, kahit isang concert. So ito pa lang yung kaisa-isang kauna-unahang activity na gagawin ko. Nabibili ako ng ticket nila. Di ko pa rin alam kung magkano, parang nasa 500 plus yata. 500 plus yata yung ticket. One day siguro, someday, makaka-attend rin ako ng concert nila. Gusto ko sana ngayong ngayong susunod na magiging concert nila, yung simula at wakas. Kaso ang tight talaga ng ang tight talaga ng budget ngayon. Grabe, ang hirap mag-commit sa mga ganyang bagay. Kahit sabihin mo na sobrang may enjoy mo, ganyan, hindi naman, parang sulit talaga yung ibabayad mo. Pero wala ang naiisip ko pa rin is yung mga priorities at saka responsibilities. So ito mura lang naman to, 500. Pwede mo talaga siya isingit sa budget. Konting pitik lang sa budget ko. Pero yung mga yung mga patron tickets tsaka yung mga VIP ticket, pag kasi ako nanood ng concert, ayaw ko doon sa malayo. Hindi ko rin sila makikita ng malapitan. Gusto ko yung talaga, tutukan ba? Tutukan na. Gusto ko yung talaga fully interaction. Ito na naman sa kahabaan, but I'm riding on, I keep riding on. Di pa rin nasanay itong aking kailaliman, but I'm riding on, I keep riding hard. Yari sa jowa, sing it pag may time.
Dami kong ginawa, kaya tinangali kami ng alis. Naghatid, tapos namalengke, tapos nagbayad sa motor, tapos nagpa-change oil. Sobrang dami. Hindi ko na nga nahugasan ng motor ko eh. Daming ginawa eh. Tapos ngayon, anong oras na? Mag-aano na, tatanghalian na. Pag nakuha naming ticket alauna, syempre kakain muna. Uy, rhyming. Pag alauna, kakain muna. Sige kuya, lingon-lingon ka sa likod. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Liliko pala siya. Grabe, init. Buti na lang hindi umuulan. Yun na lang talaga yung pasasalamat. At safe yung biyahe. Hindi masyado nakakapag-alala kasi sobrang init, tapos papasok ka sa aircon. Hindi pala sa aircon, papasok ka sa lugar na fully aircon. Yun na lang. Baka sabihin nyo, pumapasok pala sa aircon. Grabe, kakatakot naman yun. May guang sa gitna eh. Pag nagsala ka dun no, gabi, mahina ilaw mo, tapos dun ka napashoot, mababalda. Alas 12 na, wala pa sa kalahati. Ay. Parang ako'y nagugutom na. Oh my god. Oh my god. Tinatamaan na ako ng gutom mga friends. Hindi ito maganda. Ikaw ba naman, saging lang almusal. Sana all. Dahil may nakita ko kahapon, may nagpost sa Facebook ata o sa TikTok na hindi daw siya sinusuportahan ng asawa sa mga panonood ng SB19. Nagtatampo. Alam nyo naman mga sir, supportahan nyo na yung mga asawa nyo, mga jowa nyo, kung manonood sila ng mga ganyan. Yun lang kasi napapaglibangan nila. Ano ba naman yung 500 ba naman? Bigyan mo na ng 500 pambiling ticket. Oh, pwede mo na naman samahan. Kung hindi ka mag-e-enjoy, matulog ka sa sinihan. Sarap matulog sa sinihan, lambot ng upuan, tapos naka-aircon pa, madilim pa. Kaso nakakagulat pagka may mga may mga tunog na malalakas, biglang tunog ganun. Ayaw mo nun. Mali mo pag uwi mo, 'di ba? Pag uwi nyo pala. Pag uwi nyo, ipagluto ka niya ng paborito mong ulam na sobrang pagkakasarap ng luto. Oh, 'di ba? May digay ka saya noon. Kaya pagka kayo may mga asa-asawa o jowa-jowa na may fan ng ganyan, suportahan mo na agad, samahan mo. Kasaya ba nang kayong dalawang magkasama kaysa yan ay magyayakag pa ng iba? At least ikaw ang kasama niya panonood ng sine. Mo pag uwi mo, sarap ng iyong ulam sadya. Kahit ba naman walang pakialam doon sa sa papanoorin niya. Yung ba namang saya ng asawa mo ay di biglang nag-lecture sabihin ng iba, nasasabi mo lang naman yan kasi fan ka rin. Kung ikaw walang pakialam sa mga ganyan, hindi mo rin sasamahan jowa mo. Abay, bakit naman hindi? Pero ako'y gutom na sadya, kaya garne na ang mga pinagsasabi ko siguro. Ay, ako'y nagugutom na sadya. Kalahating oras pa ang biyahe. Grabe ang init kaya siguro ako gutom made-dehydrate na sobrang init daming ginagawang kalsada. Ba naman kasi nagmamadala kita may ginagawang kalsada. So yun mga friends, balitaan ko lang nalaang kayo kapag kami naroroon na at kainit. Wala rin namang ganap dito, mamaya na lang. So yun mga friends, nandidini na kami sa malapit na sa intersection. Malapit na kami, SB19, time check 12
25. Tagal lang biyahe ah. Tapos ano, tumigil pa kami gawa yung aking anong tawag dun, tire hugger o mudguard, basta tire hugger o mudguard ang tawag dun, eh lumubay yung tornilyo, kumakas ka sa gulong. Naghanap pa kami ng ano, talyer na nahiraman ko ng allen, kaya nagtagal-tagal kami ng kaunti. Pero andito na kami sa may crossing ng San Jose at Lipa. Uy kuya, pasit muna, thank you po. Sana'y alauna ang mabili naming ticket. At ako'y gutom na. Kumain muna tayo bago tayo manood, kasi ako'y gutom na. Oh my god, traffic pa nga. Ramdam ko na ang Lipa. Traffic na naman ito. Sana hindi gaano. At ako'y gutom na. Lamo yan pag kami laging iba. Kaya niyo kung pag kami nagtitinda. Tanaw paninda ko sir. It's an utang. I know where they go where, but it's an utang. Here we go, SB19. Nandito na kami sa SM Lipa. SM Lipa, here we go. Sir, daming tao. Ang daming tao. Go 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 go. Wala silang banner dito sa labas. Dapat may banner silang malaki na ganito. Juicy pa eh, no? Thank you po. Hey, SB19, here we go. Nalalapit na kami. Yung mga friends, dito na kami sa parking. Let's go SB19. 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 So yung mga friends, dito na kami sa loob. Wala akong nakikitang banner. Bibili lang kaming ticket. Bibili lang kaming ticket. Ticket. May ticket na kami. SB19. May ticket na kami. So yung mga friends, papasok na kami sa cinema. Cinema 3. Dinit tayo Cinema 3. Yeah, dinit kami sa Cinema 3. Yan na. Here we go, pagtatag. Wala ba din yung banner? Walang banner. Pasok na kami. Let's go! Nakatapos na kami manood at pauwi na rin kami, no? Grabe talaga. Sa experience ko, medyo nabitin ako. Spoiler alert! Medyo nakakabitin para sa akin. So, yung pinaka naging struggle talaga nila, yun nga, yung about sa kanilang pangalan na pinag-agawa ng dalawang entertainment. Believe ako sa kanila, na-amaze ako sa lakas ng loob, tapang, tsaka yung pagiging strong nila, no? Galing. Mahal na mahal talaga nila yung ginagawa nila. Kahit may mga ganong pangyayari, wala, hindi sila titigil. Kaya ano talaga, iso-support mo talaga sila. Sana sa susunod na ano, na concert, makapanood na ako. Hanip na yan. Gusto kong manood eh. Yung pagtatag pa lang, gusto ko nang manood eh. Kaso talagang tight eh. Pero kung may nalibre sa akin ticket noon, talagang pupunta ako. Kahit pa ako'y nakamotor. Galing. Ang ganda rin ng pagkakalatag nung ano, nung pinaka point nung documentary nga na yun. Para rin siyang vlog na may kasamang interview. So ganoon naman talaga yung documentary, para siyang vlog. Kasi ang vlog is ano, real life. Yung real life happening, ganyan. Yung sa mga yung nangyayari sa present time mo, parang mga ganun. Good thing naman na ano, na nakuha ulit nila yung kanilang pangalan, no. Pero kahit pa ganyan yung nangyari, hindi naman mawawala yung suporta ng mga tao sa kanila eh. Kaso mahirap na lang din kasi yung nakasanayan for almost 5 years na yun yung pangalan nila, na yun yung pakilala nila, na yun nasa pangalan nila yung kanilang vision and mission pagdating sa industriya ng musika ng Pilipinas, 'di ba? So
kakapanghinayang talaga kung ano, hindi nila na overcome yon, pero ang galing lang. Grabe pala yung mga ano kahit ano talagang trabaho nakakapagod. Akala mo sila no, pa-perform lang, pero makikita mo dun sa documentary, nagbabalot sila ng sarili nilang gamit. Ako nga, pagka mag-outing mag-outing na yun mag-outing, tinatamad pa ako magbalot ng sarili kong gamit, tapos sila magpe-perform pa sila after nila bumiyahe. Grabing dedication. Pero siguro kung mahal na mahal mo talaga yung ginagawa mo, hindi ka panghihinaan ng loob or talagang magpupush ka na na gawin yung mga bagay na yun. Walang pagod-pagod, tuloy-tuloy lang, kumbaga, 'di ba? Ganun yung nila mindset. Walang pagod-pagod, G lang. Mas mamahalin ka ng tao pag ganun pag nagreklamo ka, wala mangyayari sa'yo, puro ka lang reklamo. Pero kung hindi mo iindahin yung mga ganyan reklamo, ay, malayo talaga mararating mo. Matatapos yung concert 10, 11, 12, ganyan, tapos babiyahe ka ng 6 hours, ikaw pa yung mag-i-impake ng mga gamit mo. Kahit sabihin na may mga assistant sila, may mga manager sila, sariling sikap pa rin talaga yung pag-impake ng mga gamit. Iba pa yun parang isang trabaho pa yun Kaya masaswerte din talaga yung mga yung mga may malalaking kumpanya na artists. Kaso yung iba, sinasayang lang din ng opportunity. Kaya nila self-managed artist sila, pero tuloy pa rin sila ng tuloy. Yung iba, ang yayaman na nung entertainment or company na nag-handle sa kanila, pero wala, pag nakaramdam sila ng pagod, talagang magrereklamo, tapos hindi ibibigay yung best. Pero sila talaga, grabe dedication talaga, ang lala. What more pa nung pa yun, nung umpisa pa lang nila yung talagang wala silang halos kinikita, kasi wala naman nanonood sa kanila dati. Talagang kung may manonood man, mabibilang mo talaga sa isa o dalawang kamay tapos ngayon ang taas-taas na nila, pero grabe, sariling sikap pa din. Ganun talaga pagka mo talaga, passion mo talaga, wala kang reklamo. Lalo ko na motivate na ipagpatuloy itong channel ko kahit feeling ko walang nangyayari, kasi na lang talaga dedication na lang talaga. So kung ikaw ginagawa mo lang to para sa pera na lang talaga, hindi sa pagmamahal mo sa ginagawa mo, wala mangyayari. Pag nakapokus ka lang lagi sa kikitain mo, ganyan. Pero kung mahal na mahal mo talaga yung ginagawa mo, malayo talaga mararating mo. Yun. Kaya ako, na-inspire ako ngayon ngayong araw. Na-inspire ako ngayong araw na ipagpatuloy ko lang tong mga ginagawa ko, kasi dito rin naman ako masaya. Galing nila umpisa pa lang puro ganyan na yun ang nangyayari sa kanila, hanggang pagtaas nila ganyan pa din. Pero pa rin sila, tuloy-tuloy pa rin. Gaya ngayon, kung gaano sila i-bash ng mga sarili nilang kababayan, di ba? Sariling atin, ibinabash sila ng sariling atin, pero tuloy-tuloy pa rin sila, kasi mahal na mahal nila yung ginagawa nila Galing, grabe. Hands up and hands down. Yun, bow na pala yun no? Hands up and hands down. Solid experience din talaga yun. Sulit na yun yung binili ko ng ticket, kasi na-inspire ako ngayong araw Ang ina-expect ko, maiiyak ako ina-expect ko tutululuha ako dun sa palabas, pero nangyari, naging inspired ako at saka motivated. Yung kahit tipong napapagod ka na, naiinitan ka na, puno ng pawis, luha, ganyan, walang susuko talaga. Go for gold, go for gold, go for gento. Gawa sa pawis, luha at dugo. Grabe, galing. Yun lang talaga masasabi ko, ang galing. Mas lalo ako naging fan ako ng music nila noon pa man. Parang pa lang yata yun sa mapa, mula nung mapa, kasi sobrang ganda naman talaga kasi ng meaning ng kanta na yun. Tapos laylo lang ako, hindi naman ako parang casual lang nakikinig ganyan, and humahanga sa kanilang music at saka talent. Actually parang pa lang go up. Pero nung nung nag-share din ako dati nun nang alam ko, shinare ko yun yung go up nila na na sayaw, sa Facebook ko pa yung shinare. Tapos ay
nawala ako kasi nagkaroon ng Blackpink. Naging fan ako ng Blackpink. Tapos bumalik yon noong nasulat nila yung mapa. Tapos listen lang ako, ganyan. What mapa yan. Tapos yung Bazinga hindi ko masyadong hindi ko masyadong pinapakinggan yung dati kasi hindi ko siya alam. Tapos pagdating ng pagtatag yan na mas lalo talagang tumatag yung ko sa kanila, paghanga ako sa kanila kasi yung lyricism ni Pablo hindi mo masasabing hindi mo masasabing walang laman malalim siya at hindi siya maintindihan ng basta-basta. So talagang kailangan mo siyang suriin bawat ako naman medyo lyricist ako pagdating sa music, medyo nakatuon ako pagdating sa music sa lyrics mismo. So ako sinasala ko talaga yung mga pinapakinggan kong kanta nung kasi nung 'di ba way back 2015 yata yon, 15, 16 mga ganyan, 'di ba nauso yung mga banda na na puro love song, puro broken ganyan. So wala talaga ako nakapapakinggan dati na mga music na yung makakapagpaganado sa akin sa buhay, parang ganun ba. Parang motivational song. Wala akong napapakinggan dati kasi yung mga sumisikat nga yung mga yung mga kung di rin tayo sa huli. Pinapakinggan ko naman sila dati pero after a long while paulit-ulit na lang yung tema, puro broken na ganyan, nanawa na ako sa OPM nun. Parang mas pinapakinggan ko na yung mga dati yung mga sinauna na OPM. Tapos yun nga, pagdating niyang SB19, Mapa, What, Go Up, yan mga yan napapakinggan ko na rin dyan dati pero hindi ako solid na talaga dati, solid na supporter or fan. Hindi ako ganap na 18 pero paglabas nung Gento, Crimson, yung dalawang kanta lang talaga ngayon na nagpaano sa akin. Ang Bazinga hindi ko masyadong feel kahit siya nag top charts, Billboard ganyan. Hindi ko masyadong feel yung Bazinga nun no, yung Gento talaga yung yung umano sa akin bumihag tsaka Crimson kasi sobrang ilayo ng tunog niya sa sa OPM. Tapos hindi rin siya syempre universal pop, bassy, tapos mga electronics ang yung mga beats ganyan. Nawili ako sa kanila. Crimson paborito ko personal favorite, Crimson. Doon nagsimula na magdig-deep ako ng ganyan and ang dami ko natutunan. Ang dami ko rin natutunan sa kanila nga nitong mga nakaraang panahon. Sobrang dami. Doon pa lang sa sa mindset na huwag ka susuko ganyan. Tapos yung mga kaakibat nun, yung pag marami kang problema, nahihirapan ka, tuloy lang. Para saan pa ba yung pinaghihirapan mo kung isusuko mo din, di ba? Gaya nito, nahihirapan ako minsan pagka nagbablog ako. Iniisip ko saan ba to pupunta? Pero kung ito talaga yung gusto mong gawin, di tuloy mo. Bakit ba hindi, di ba? Yun yung mga naiisip ko na natutunan ko sa kanila. Maraming bagay. Kaya masasabi mo na hindi lang musika yung yung para bang naging inspirasyon. Ano ba inspirasyon ba talagang tamang term? Hindi lang music nila yung hinahangaan ko sa kanila yon. Hindi lang music, pati yung prinsipyo nila sa buhay, yung eagerness nila na matuto every time, yung dedication nila sa kanilang mga ginagawa, yun lahat yun natutunan ko sa kanila. Minsan nakaka-drain pero hindi mo kailangang isipin na ganun, dapat tuloy-tuloy ka lang talaga yun. And that's all. May mga happy moments naman dun sa sa documentary, may mga nakakatawa ganyan, pero most of it talagang papatatagin niya rin ang loob mo. Yun lang yun, para yun yung pinaka sense nung documentary. Matututo ka rin maging matatag. Yun yung pinaka natutunan ko dun, and happy ako na pinanood ko siya. So yun nga, kapag dedicated ka talaga sa ginagawa mo, pagbutihin mo lang at pagsubok lang yung mga bagay na yan. Hindi ka ipapahamak ng panahon. Yun lang, yun yung natutunan ko talaga basically
So, paulit-ulit na ako eh. Wala, masaya lang ako ngayong araw. It's a good day for me. Isang magandang investment yun. Mental health investment, motivation. So yun lang mga friends, maraming salamat kung umabot ka dito sa part ng video na to kahit medyo mahaba. At hindi ko nakuhanan yung reaction ko kasi I respect filmmakers. Hindi ako nagbibideo sa loob ng sinihan kasi isa rin po akong artist at galit din po ako sa mga nagnanakaw ng content kasi alam ko po yung struggle and hard work na ibubuhos, dedication sa art kasi nag-aral din po ako ng multimedia arts. So parehas po kami ng course ni Justin. Parehas kami ng course ni Justin kaya I respect yung mga gumagawa ng films na ganyan. And kudos Sir Jed, Direct Jed, maraming salamat po sa idea at may natutunan po talaga ako sa inyong ginawa at mas na-motivate po ako na mas galingan pa. So yun lang mga friends, maraming salamat. At kung nagustuhan mo tong content na to, huwag mo kakalimutang mag-subscribe. Yeah. So yun lang, maraming salamat. At pakishare na din ng ating video na ito. Ang ganda ng bundok oh. Grabe. What a nice. May konti lang ulit akong paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace, yeah.